Hindi siya umaamin, pero may ginagawa siya na kahit anong pigil niya lalabas at lalabas. May mga babae na tahimik magmahal. Hindi sila yung tipong aamin agad, hindi sila yung biglang magiging obvious, at lalong hindi sila yung maghahabol. Pero hindi ibig sabihin nun, wala silang nararamdaman. Sa totoo lang, mas delikado yung ganitong klase ng babae kasi habang tahimik siya, lalim naman ng emosyon niya. Sa psychology, may tinatawag tayong emotional restraint. Yung tipong kaya niyang pigilan ang sarili niya kahit may nararamdaman na siya. Dito ka malilito bilang lalaki. Nagusto ba niya ako o hindi? Yung interesado ba siya o bored lang? Pero tandaan mo to, ang feelings kahit gaano mo itago, lumalabas sa actions. Kaya sa video na to, ibibigay ko sa iyo ang 7 signs na nahuhulog na siya kahit hindi niya inaamin. Sign number 1, nagiging mainit malamig siya, push and pull behavior. Ito yung pinaka-classic sign na madalas mali ang interpretation ng mga lalaki. May mga araw na sobrang okay kayo. Smooth ang usapan, interesado siya, parang ikaw ang mundo niya. Pero bigla, mawawala siya. Hindi magre-reply, magiging dry, parang walang pake. At dito ka mag-overthink. Pero ang totoo, hindi siya naglalaro. Naguguluhan siya sa sarili niyang nararamdaman. Sa psychology, ito ang tinatawag na approach avoidance conflict. Gusto ka niya, pero natatakot siya. Halimbawa, habang nagiging close kayo, bigla siyang lalayo. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ramdam niya na may nabubuo na at hindi pa siya ready. At kapag paulit-ulit ang pattern na to, hindi yan coincidence. May emotion na involved. Sign number 2, naalala niya ang maliliit na detalye tungkol sa'yo. Ito yung hindi mo mapapansin agad pero sobrang bigat nito. Kapag ang babae walang interest, basic lang ang attention niya. Pero kapag nahuhulog na siya, nagiging detalyado siya. Naalala niya yung sinabi mo weeks ago. Napapansin niya mood mo kahit hindi ka nagsasalita. Alam niya kung kailan ka okay at hindi. Halimbawa, nabanggit mo lang casually na ayaw mo ng maingay, tapos pag nagkita kayo, pipili siya ng tahimik na lugar. Hindi yan coincidence. Effort yan. Sa psychology, ito ay emotional investment through attention. Kung saan siya nag-i-invest ng focus, doon siya may pakialam. Sign number 3, nagsiselos siya pero tinatago niya. Hindi lahat ng selos ay obvious. Minsan, nasa tono lang. Minsan, nasa reaction. Biglang tahimik, biglang nagiging cold, o biglang nag-iiba ang energy. Halimbawa, may nabanggit kang ibang babae, bigla siyang magiging uninterested sa usapan. Hindi siya magtatanong ng direkta, pero mararamdaman mo. Iyon ang tinatawag na silent jealousy. Sa psychology, ang selos ay hindi lang emotion. Ito ay signal ng attachment. Kasi hindi ka magsiselos kung wala kang pakialam. Sign number 4, gumagawa siya ng paraan para magstay ang connection. Kapag wala siyang interest, kahit anong effort mo, mawawala ang usapan. Pero kapag nahuhulog na siya, gumagawa siya ng paraan para hindi kayo maputol. Siya ang mag-i-initiate minsan. Magbibigay ng bagong topic. Magtatanong kahit simpleng bagay lang. Halimbawa, tapos na dapat convo nyo, pero bigla siyang magchat-chat ng, "Uy, kumain ka na ba?" Simple lang, pero ang meaning. Gusto niyang magpatuloy ang connection. Sa psychology, ito ay relationship maintenance behavior. 5, mas nagiging sensitive siya sa actions mo. Kapag wala siyang feelings, wala siyang pake. Pero kapag nahuhulog na siya, lahat ng ginagawa mo may impact sa kanya. Kapag hindi ka nag-reply, napapaisip siya. Kapag cold ka, naaapektuhan siya. Kapag sweet ka, mas tumatagal sa isip niya. Halimbawa, hindi ka lang nag-reply ng ilang oras. Pagbalik mo, iba na energy niya. Hindi dahil toxic siya, kundi dahil may value ka na sa kanya. Sa psychology, ito ay emotional dependency starting to form. Sign number 6, pinapapasok ka niya sa personal niyang mundo. Deep sign. Ito yung sign na hindi basta-basta ibinibigay. Kapag ang babae ay private, hindi siya nag-open up agad. Pero kapag nahuhulog na siya, unti-unti niyang binubuksan ang sarili niya. Ikinukwento niya ang past niya. Ipinapakita niya ang insecurities niya. Kinukwento niya ang pamilya o problema niya. At tandaan mo, hindi ito madaling gawin para sa babae. Halimbawa, bigla niyang ikukwento yung mga bagay na hindi niya sinasabi sa iba. Ibig sabihin, nagtitiwala siya sa'yo. Sa psychology, ito ay emotional vulnerability. And yung vulnerability, lumalabas lang kapag may nararamdaman na. Sign number 7, iba ang trato niya sa'yo kumpara sa iba. Ito ang pinaka-obvious pero madalas ini-ignore. Kapag nahuhulog na siya, nagiging special ka. Mas patient siya sa'yo, mas understanding, mas nagbibigay siya ng effort. At mapapansin mo, hindi siya ganito sa ibang tao.
Halimbawa, sa iba mabilis siyang mawalan ng gana, pero sa'yo, nagbibigay siya ng chance. Ibig sabihin, iba ang value mo sa kanya. Sa psychology, ito ay selective emotional investment. Ngayon, kung nakita mo ang mga signs na ito, huwag mong pilitin siyang umamin. Kasi ang totoong babae na may nararamdaman, hindi mo kailangang pilitin. Siya mismo ang magpapakita. Siya mismo ang lalapit. Ang trabaho mo, hindi manghula, hindi manghabol, kundi maging lalaking worth mahalin. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content na hindi lang pang-aliw kundi pang-level up talaga, like, share at mag-subscribe ka na. Ako na nga pala si Psychology of PH.